Araneta Bus Terminal, nagsimula ng dumagsa ang mga biyahero na uuwi ngayong Semana Santa. Mula sa Cubao, may news to go, si Steve Dailisan. Live. Steve. Kara sa mga sandaling ito, kung mapapansin mo, medyo makapal na rin talaga yung dami ng mga kababayan natin na pauwi sa kanilang probinsya ngayong nalalapit ang Semana Santa. Ito nga, medyo punuan na rin yung karamihan sa mga bus. Itong nasa gawing kanan ko, ito yung biyahe patungo naman ng Naval, dun yan sa may bandang Visayas. At kung mapapansin mo, ito medyo punuan na rin. Anumang sandali ngayon, Kara, ay paalis na yung bus na ito. At karamihan, normal pa raw yung volume ng mga bus dito sa Araneta Center Bus Terminal. Karamihan kasi isinabay na yung pagdalo nila sa graduation, sa Semana Santa, at yung iba naman talagang sadyang magbabakasyon at sasamantalahin itong mahaba-habang bakasyon nila. Siyempre, parte ng kultura natin mga Pilipino yung pag-uwi ng mga pasalubong dun sa mga mahal natin sa buhay sa probinsya. Kaya naman, kung mapapansin mo, talagang sangkaterba yung bit-bit nila. Ito nga, papanayamin natin yung isa sa mga pasahero dito. Ano pong pangalan natin? Nadet po, Colorito. Aling Nadet. Pansin ko, napakarami yung karga. May mga biskwit. Talagang ganyan ho kayo pag umuwi ng probinsya. Opo. Dahil po, mas mura ba dito? Mura po. At saka syempre, umaasa yung mga kamag-anak natin doon na... Oo po. Umaasa. Kung galing kami Maynila, natutuwa sila pag may pasalubong kami. Yung uwi nyo po ngayon patungo doon sa... Saan ho ba ang biyahe nyo? Sa Leyte, Isabelite. Isabelite. Yung uwi niyo doon para sa Semana Santa, graduation o bakasyon? Graduation. Graduation. So makakahabol pa ho kayo niyan? Kahabol pa. Kailan ho ang graduation? Kailan ho ang graduation? 29:30. 29:30 pa. So, ito mga bit-bit nyo, pang ilang araw ho ba yan o magtatagal ho kayo doon? Itong bit-bit ko? babalik na rin ho kayo pagkatapos ng Semana Santa dito sa Maynila? Mga December na po. So pang matagalan na rin ho talaga? Noon, lagi ako napunta dito ngayon. Hintayin kong December. Kamusta ho yung karanasan nyo sa pagkuha ng tiket? Nahirapan po ba kayo o mas madali pa po ngayon dahil hindi pa naman ho yung peak ng mga pasahero? Hindi man, mahirapan kami ngayon kaysa noon. Bakit po? Noon, hindi ganito Paano ho ba? At saka mura noon kaysa ngayon. Noon, 1.2 lang. Ngayon, 1,633. Aircon bus na ho yun? 1,633 na ho yung binayad yun? Opo. Okay. Sige, maraming salamat at ingat ho kayo sa biyahe nyo. Alam mo, Kara, yung ilan sa mga bus company dito, meron syempre ipinatutupad na promo. Maliban doon sa pagbibigay ng student discount at yung pagbibigay ng senior citizen discount, yung iba sa kanila, nagbibigay pa raw ng promo rates. Kausapin natin isa sa mga dispatchers, si mga Roger. Sir, pakikwento niyo po sa amin. Kayo ho, meron pa hong discount na ipinatutupad? Kuha na ngayon kami, regular na, pamasaya namin. Tatanggalan namin yung mga butal. Yung butal lang. So halimbawa, yung pamasahe ito, papuntang Navalete, magkano ho yung pamasahe? 380. 1.3 na lang binabayaran. So inaalis nyo na po yung butal. Paano ho pagdating sa biyahe? Kasama na ho ba dyan? Siyempre, tatawid kayo sasakay kayo ng barge. Kasama na yan sa ferryboat. Kasama na ferryboat. So ngayon ho ba, nararamdaman na talaga natin yung pagbuhos nitong mga pasahero pa uwi sa mga probinsya? Mas napaaga ho ba? Napakaaga ngayon, maraming pasaheros ngayon. Kamusta ho yung interval din nung alis ninyo? Mga kada ilang minuto, yung pagde-dispatch ng mga... Dito, pag-parking namin, pag-parking sa amin bus, 30 minutes lang. Hindi kami naglalampas ng usang minuto, alis kami kagad. Kasi mayroon lang ito, 30 minutes ang pinagbigay sa amin nga parking area. Ito ho bang bus nyo, Sir Roger, talagang nasuri ho yan bago umalis para ligtas naman yung mga kababayan nating babiyahe? Inaayos namin naman mga pasaheros namin. Blue bag check, ipinatutupad ho? Opo. Maraming salamat ho, Mang Roger. At ayan nga, Kara, itong mga bus na ito, ang sabi ng LTFRB, kabilang sa abiso nila, na pagbibigay ng prioridad doon naman sa mga senior citizen, dapat doon sa unang row ng mga bus ay hanggat maaari yung mga senior citizen at yung mga tinatawag na PWDs o yung mga persons with disability, para na sa gayon, madali rin yung pagbaba nila dito sa bus o yung pagsakay nila para mas kumbinyente para sa kanila. At itong ganitong volume ng mga pasahero, inaasahan natin na magpapatuloy yan hanggang mamaya sa patuloy nga na pag-uwi ng mga kababayan natin sa kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Yan pa rin ang latest. Live mula rito sa Araneta Center Bus Terminal, Steve Dailisan, GMA News.